halos mapaiyak sa galit si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng Senate hearing sa di umano'y pagsinghot ni PBBM at ng actress na si Maricel Soriano ng Pulburon noong 2012 sa condo unit ni Soriano sa Rockwell na nakatanggap daw si Senator Bato ng mensahe galing kay political blogger na si Maharlika na masyado daw bias si Bato sa mga PIDEA ages na pinagtatanggol ang isyong ito. Grabe talaga, no? Si Senator Bato, ano? Ang sabi pa ni Senator Bato, hindi raw siya binayaran ni Ethel Lisa Marcos ng malaking halaga dahil kung sa daw ay binayaran at wala daw Senate hearing na naganap sa pamamagitan ng sinasabing informante na si agent na si Morales na nagsabi na siya ang nag-imbisiga noong 2012 na uhulihin daw si noong Senator Bongbong Marcos kasama si Marisol Soriano na pagsinghot ng Pulburon. Kaya lang ay nagkaroon ng pagpipigil dito dahil sa raw higher ups ng panahon ni Presidente Noynoy Aquino III ang pumigil na wag hulihin si Senator Bongbong Marcos at ang kanyang kasamang actress na si Maricel Soriano. Grabe, ano? Sa bagay, mahirap din ang ginawa ni Senator Bato dahil isa lang siyang senador ang umaten sa kanyang sariling Senate hearing at wala ni isa man lang senador na nagpunta dun sa sinasabing nag-leak na file na galing PIDEA pa noong 2012. Kaya itong si Maharlika, isang political vlogger, ay sinasabi nga niya na malamya daw ang pag-imbestiga ni Senator Bato sa mga nakaupong PIDEA agents, lalo na kay Director General Lasso, na itinatanggi daw na mayroong nag-leak na sinasabing allegedly o di umano'y pagsinghot ng Pulburon ni PBBM. Grabe talaga yung politika na nangyayari sa ating bansa. Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Kaya ang tanong nga ng mga ilang netizen na bakit lang ngayon nag-leak itong sinasabing confidential file na ito na sinasabi ng 2012 pa nangyari sa paggamit daw ni Bongbong Marcos ng Pulburon. Di ba sinabi rin nga ito ni Tatay Digong nung kampanya ng presidential election 2022 na bahag daw ang isang tumatakbong presidente at kalaunay pinangalanan niya itong si PBBM. Grabe itong mga ganitong senaryo na lalo nang sa hirap ng buhay, sa mahal ng presyo ng bilihin at serbisyong publiko, itong ating mga politiko, ito pa yung pinagkakaabalahan. Hindi na lang gumawa sila ng mga magagandang proyekto kung paano mabibigyang progresibo ang buhay ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang pagkain ng 3 beses sa araw para lamang mailagay sa kanilang lamesa. Ang sabi pa ni Senator Bato de la Rosa ay magpapa-issue siya ng sabina kay Maharlika at kung di raw ito haharap sa Senado ay mapipilitan siyang ipa-aresto ito sa pamamagitan ng warrant of arrest. Senator Bato, wala naman dito sa Pilipinas si Maharlika, nasa Amerika, paano mo ipapa-aresto, ano? Sabi naman ni Maharlika, humingi siya ng pasensya sa nasabi niya kay Senator Bato na dati raw silang magkaibigan, ilang beses nag-meet sa Amerika. Nasabi lang daw nito ni Maharlika dahil masyado raw malamya ang pag-interrogate ni Senator Bato sa mga na-involved na PIDEA agents dito, lalo na kay PIDEA Director General na si Director Lasso. At sinabi naman ni sinasabi na ang resign na si Agent Morales ay nagpapatotoo na meron niyang file na sinasabi uhulihin nga Senator Bongbong Marcos sa paggamit ng Pulburon. Ang kaso nga lang, hindi lang daw ito nagtuloy dahil niya may pumagit na o pumadrino. Grabe itong mga bangayan na nangyayari sa mga ating mga politiko, lalo na sa pamamagitan ni ex-President Digong Duterte at ni PBBM. Lalo na sa Marcos versus Duterte, alam naman natin na malalalapit na ang halalang midterm election sa 2025 na sinasabing hindi na buo ang unity team. Sana naman kung talagang mayroong ebidensya nagsasabi na gumamit nga ng Pulburon si PBBM,
ay hamunin na lang nila ito na magkaroon ng hair follicle test sa harap ng taong bayan sa national television live para mapatunayan talaga na hindi siya gumagamit ng pulburon. So, ito namang si Malik ay sana naman medyo manahimik na dahil na nag-leak na naman tong file na ito sa nasabi niya na nanggaling sa PIDEA na sa paggamit ni Bongbong Marcos. Sana naman maayos na ito para mag-move forward na tayo sa mga issue na dapat kaharapin ng sambayan ng Pilipino. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magninirang magmamatya kung saan hahantong itong usapin na sinasabi nga na di umano yung paggamit ng pulburon ni President Bongbong Marcos Jr.